Wala tayong nakikap. Tanungin ninyo yung mga military. Ano naman dyan sila? Yung war games. Tanungin mo yan sila ng military. Sila lang ang natututo dyan using our soldiers. Because yung equipment nila, pati equipment natin, there is no compatibility. Hindi magkasya. So ipahiram lang siya during the war game, hindi compatible yan, pagkatapos kunin nila. Ganoon ang Amerikano, magtanong kayo ng... Wala naman tayong makuha dyan sa kanila. Sabi ko, until now, sabi ko, may isa pa dito mga smart elect. Sabi ko yung F-50 made in South Korea. Correct. But that is really made in America. Components lang, it was there, it was assembled there. Kasi doon ginamit outsourcing, pareho ng Adidas. Makina-makina na yung gastos nila doon, mahal yan, pero pag inisip nila, the actual doon sa Korea. Made in America yan, that's American technology. Tingnan mo, nagbili tayo ng dalawa. Gusto natin bumili ng mga missile, and even the 50 caliber mechanism, ayaw nilang ibigay. Sabi mo, totoo sa ang Amerikano. Buhusang na tubig, I will pour water on his head if he lies to me. Kaya hindi ako nawala na ako ng believe sa mga gago na yan. Hindi ako believe sa kanila. Kaya sabi ko, dito na ako dinadaan sa human rights. You cannot stop me. It is my sacred duty, although it may sound a shit to you, it is my sacred duty to keep the integrity of this republic and the people healthy. Because yung shabu na yan po, mabuti kayo, mga mayaman man kayo, you can always pay for the rehab. Ang rehab is always a social and health issue. Kasi bayaranan yan sa ospital, medicine. Social issue, a law and order issue, a health issue. Kaya kayo mga Morocano, huwag kayong Aywan ko ang Pilipinong ordinaryo, pero ako malayo na ako sa inyo. Ayaw ninyong pabili ng armas, punta ako ng Russia. Pinapunta ko yung mga general sa Russia. Sabi ng mga Russian, do not worry. Wala ka tayong mga armas eh. We have everything you need. We will give it to you. O di ba ito paghintay dyan sa ang China naman. Punta ka lang dito, magpirma ka lang, dadating lahat yan. Oo, totoo, tingnan mo. Sama tayo lahat para Amerikano magpakain dyan ng usap kayo? Tubig, juice, China. Ano pa lang yan, snacks pa lang yan, laureate na yan. They're so generous even with food. Ako, nawala na ako ng respeto sa Amerika. Nawala na ako ng respeto sa... Instead of helping us, knowing fully well that alam nila, because they have a government similar as ours. Alam nila na yung bottoms up, na bottoms up talaga yun. So sabi ng iba, Duterte, why does he have to kill people? Why don't they just go to the rehab? Easily said than done. Who do I get the money? So I get the money from all departments, give it to this health department. Pati yung education and kayasay kunin ko. Kang tugade. Just to build the rehab. So it will be just like robbing Peter to pay Paul. Alam nila yan, may gobyerno sila. Instead of helping us, ang unang tumira itong State Department. So, you can go to hell. Mr. Obama, you can go to hell. EU, better choose purgatory.
puno na sa impyerno. Bakit ako matakot sa inyo? Pati tuloy yung nadala. Because kasi sabi nila, yan si Duterte, Hitler yan eh. Maraming pinatay. Di ako rin. Bagay, it was really a fupa. It was a classic fupa. Sabi, o sige, si Hitler na lang ako. Pinatay ni Hitler mo. Kayo, clear man yan. Patayin ko, ano patayin ko? Ang mga durugista. I was not making any comparison. I was stressing a point there. Anyway, I apologize for it. And I apologize again. It was not politically, socially correct of me to say that. And if I ruffled the feathers of the Jewish community, may I say I'm sorry. That was just part of the mental and sometimes kasi ito ayong sumunod ito. No? There are times if you talk too much and for too long, ang connectives ng nauna ito. Yung iba naman, ito na lang ang serviceable. Why is the tongue so valuable? It takes care of your hunger, sexual, and food. But ito lang ang masabi ko sa inyo. Kaya ako talaga galit. Never mind my mouth. Pare-pareho man tayo. I never aspired to be a statesman yung hindi to ala Marcos ha. I mean my countrymen. Wala yan. Ay. Hoy mga putang ina ninyo. Baski doon sa Congress, noon sa UTK paggiling ko. Kayo? Wala mo kayo nagsuporta sa akin, isa dito. Kanya-kanyang panahon. Tao naman. Maybe I have yet to show the best of my being. Hanggang ngayon, wala pa. Aywan ko, baka hindi magdating. Sorry na lang. Pero at least dumaan ako ng tayong mayor. Ako, sa totoo lang, nagkamali lang ang Panginoong Diyos. Sa totoo lang, ang ugali ko talaga, pang mayor lang. Pang mayor lang ako. Yung pumalakpak, kasi hindi man sila maging presidente rin talaga. If I identify myself with them, so okay na. Well, ganon talaga. This is not a self-derogation. I do not want to demean myself, pero ang ugali ko talaga, pang mayor. I am not ready for the big league. Sabi ko nga, sila kasi itong bata ninyo, si Rojas, si Wharton. Sabi ko, ano Wharton? Pagtingin ko na, Watson pala, butan. Ngayon, galit pa sa akin. Yung pa siguro yung gumagastos ngayon ng atake ko. Galit. Siya kung ang may galit. Pero ayaw ko na makipag-away. I think I told him sa debate, takot ka lang mamatay kasi mayaman ka. Parang totoo naman. Tayo, mamatay tayo. Kayo dyan, okay na ba kayo? Ako wala ba? Bagay, pero good na ako sa buhay ko. Good na ako. Kasi walang politika to. Everybody can, pag may problema kayo, sabihin ko sa inyo totoo, pag may pera pa, maghati-hati mo natin. Ito yung itong naiwan. Pero yung ibang problema ninyo, katulong ako. Demanda kayo ng isang asawa mo, nagka-problema ka dito sa isa, o yung asawa mo, gobernador, tapos yung girlfriend mo, mayor, ikaw congressman, marami yan.
Putang ina niyo, maniwala kayo, marami yan. Anak na muta. Ang qualification to be mayor or governor, first, must be a Filipino citizen, must be 25 or 35 years old, must at least be a mistress, a current mistress of... Yun. Marami yan dito, political contemporary times atin. Yan. Siya congressman, yung isa mayor, yung... Kaya maraming mga ano dito ngayon, mga mayor na gobernador, kagaganda. Oo. Paniwala ka sa akin, umiikot ako. Kaya magsabi, mayor, ma'am, ako yung mayor ng mga taong munisipyo. Tapos, Franjing ni Clan. Ganoon ba, ma'am? Ang sunod ko, basta sabihin niya, may magbulong, usually ang DILG, sir. Yung representante ng DILG, magbulong mo niyan. Sir, yan yung mistress niya na. Kaya kung makita ko yung kalaban, siyadong immoral naman yung setup niya dito. Patayin mo yung babae niya. Kabit lang pala yung puta, pamir-mayor. Pero pagdating ko sa misis, maghatid minsan sa... ma'am, alis na kami. Ma'am, pag nabiyuda ka, ma'am, paalamin mo ako, ha? Ganyan naman laro ng buhay. Well, anyway, I still have 3 events to go. I'm happy that I've met you. At least I have expressed my anger. At bakit ganito? And the way that I behave, because I do not. For the life of me, I'll never. Mas mabuti pa magluhod ako sa mga King of Brunei o Thailand. Huwag mo akong paluhurin sa Amerika. Never. Ayoko talaga. You can do your worst, actually. Mas na ako nakaposta dyan. My job, my life, and the presidency itself. Kung hanggang 3 taon lang ako, so be it. Destiny yan nandyan na yan, hindi mo na mukha. Pagka yan ang landing mo dyan talaga. Sino mag-abot ka ng presidente? But, kung sabihin ako, abot ka dyan pero hanggang dito ka lang, may kahirap. So, hanggang dyan na tayo. But remember, ako ang sinabi ko ito sa military para malaman niyo, pati sa police. Ako galing ako noon sa wounded na personnel dyan sa Bonifacio. Sabi ko sa kanila, if I do not last long, I travel na umuwi ako noon, sa commercial, basi anong aeroplano, basi yung nag-spray, basta magpunta na Davao, sakyan ko yan. Basta makauwi lang. Pero if I do not make it sa aking presidency, or if the problem would outlast me, remember, mahirap itong laban na ito. Because narco-politics has set in. The reason why I do not want an election, because narco money will be used to finance the candidacies of so many candidates yan. At pag yan ang nanalo, whether you like it or not, he will its power, he will use it. At yung nasanay na maraming pera, hindi na atras yan. But pag hindi kayo nagbantay, you will be facing a candidate marked by narco-politics. Lots of money. Nothing is really asked of you except that you just... Ako na ang bahala. Mas sinabi ko sa police, hear it kayo. Just do your duty. I said, arrest them and overcome the resistance
But if you find yourself in danger of losing your life, shoot them. That has always been my order. Now, ako, so there is no law at all which is the governor and mayor cannot threaten criminal. What kind of law is that na takutin mong criminal, ikaw pa makulong? Gagong babatas yan. Ngayon, what is my guarantee to the police? Saan ko man ito mo? Sige, ako basa. Kalaban mo, ombudsman, mayroon pang human rights, ang police mayroon pang RD's office, yung regional command, pa-imbestigahin ka. Eureka. Pardon. Go do your duty in accordance with my order, lawful. Pakapatay ka, idemanda ka. Pagdating ng supine, balik mo sa akin. Yan, fill up your name there. Resign dyan. Pardon. Abogado man tayo. It does not even say you're allowed to pardon 5 persons or 10 persons. The President can grant pardon, absolute or conditional, or may grant amnesty with the concurrence of Congress. Period. Sige. Kulungin mo. Pardon lahat yan. O sabi ko, huwag kayo matakot. Ako ang bahala nga eh. Sige, fight kayo. Kaya ang polis. Ngayon, bakit ang polis ngayon? Kasi hindi na natatakot. I tell you, yung mga yung may droga, paranoid dyan, may mga armas yan. Invariably, they carry because the first thing that afflicts them is paranoia. Sige yan sila tingin gano'n na may humahabol sa kita mo sa nahuli sa mga polis. Para siyang hinihabol ng demonyo. Magdala talaga ng armas yan. Kaya, bakit ngayon? Because ngayon, nagtatrabaho ang polis. Noon kasi takot, pag nasuspend, at that day, wala ng sweldo, wala ng pagkain ang pamilya. Now, what do I do in that? What was I doing in Davao? Pagka na-suspend ang polis, ako ang magbigay ng sweldo sa intelligence fund. I provide a lawyer, take home pay niya, binibigay ko. At saka yung pamilya niya, sigurado. May sweldo siya baski suspended. Kaya ang polis sa Davao, pag sinabi ko magtrabaho, katrabaho. Kita mo ngayon, ang nagdala taga Davao. So he's telling the police, ganun ang style ni Duterte. You just follow him and you're safe. Pero no. Kasi kung hindi ko ganun din, hindi magtrabaho yung polis. Pagdating ng human rights, so kawawa ang polis. Pagdating ng Congress doon, huwag kayong magtakot. Ayaw na nga magsalita, sabihin ninyo, sir, wala kaming, tinatamad kami magsalita. Kung gusto ninyo, sabihin mo lang, pagod ako sir, ayaw ko magsalita. Tapos. Pero hindi ka na mapilit ng Congress yan. Your Honor, I would like to invoke the right to remain silent. Period. Wala ng congressman, walang senado, walang makatanong sa iyo if you use that and nothing can be inferred against that. Hindi ka, silence means consent is not applicable in a constitutional rule. Ang sabi mo, ayaw magsalita, gano'n. You cannot infer that because there is no adverse inference that you can make if a person invokes the right to remain silent. Konstitusyon yan. Yan naman ang laban mo. Shut up pa. Pagdating ng human rights, ayaw ko. Pagdating ng ombudsman, ayaw ko. Pagdating ng Congress, ayaw ko. Tinatamad kami magsalita. Hindi period. I am invoking the right to remain silent, sir. I will not talk. Wala na. Wala na iba na. Dismiss na. Ibig sabihin, uwi na tayo. Andiyan si Edo.
Ito yung panahon na, ito yung pinakagwapo sa San Beda. Nakatatlo ito. Sa Sentro Escolar siguro, kay kapitbahay man, nakadalawa. Sa Holy Spirit, isa. Mga Mayor, Gobernador, maraming salamat po at if there's anything that I can do for you. I mean, I'm not into politics, you know. Kita ka, wala akong, I do not travel to, because, wala no, one shot na naman ako. I will never come back this way again. So I would just assure that we work together. I'm sounding off the alarm regarding drugs. Please do something about it. Ngayon, kung sabihin ninyo, hindi nyo kaya, huwag kayong maghiya. Mayor, hindi ko ugali yung violenting pamamaraan. Sige. Tumabi ka lang dyan. Ako na mismo. Marami yung mga ganda dyan doon sa inyo. Para makatid. Ganun lang. I'll do it for you. Ako, I do not want to interfere. I do not want to... Yung may naiwan dyan, wala na. I think that what I would do is just to send it to the Supreme Court for the judges. I'll send it to the police yung kanila. Kasi I create so many whirlwinds. Pag ano magulo masyado. It's not only one. Marami yan Barangay captain pati police. Pero ito mga police, putang ina kayo, sinabi ko, huwag niyo kong lukuhin. Mauna talaga kayo. Sa Davao, lahat na police pumasok sa droga, pinatay ko talaga. Lahat na nag-kidnap lang, pinatay ko. Detse kayo. Pero, sabi ni Duterte doon sa mga gulo, putang ina, istorya ba lang yan? Diwala pala kayo. Thank you, Ms.